Ito ba ang sinasabi ninyong five-star hotel? Alam niyo ba kung sino ang asawa ko? Si Ricardo Reyes, ang sales executive ng hotel na ito. Bumulwak ang kape sa sahig at nanginig ang mga kamay ng empleyado. Sa araw na iyon, nagsimula ang pagbabago ng lahat. Nakatuon ang titig ni Ricardo Reyes sa pinto ng Human Resources Office, huminga ng malalim. Sa edad na 48, nanatili siyang maayos sa kanyang suit. Ang sapatos niyang kulay balat ay kumikinang sa sinag ng araw. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Isang biglaang tawag ang nagpabalisa sa kanya. Isang tawag sa telepono mula sa opisina ng General Manager maaga pa. Mr. Reyes, maaari po ba kayong pumunta sa Human Resources Office ngayong alas 10 ng umaga? Ang boses sa kabilang linya ay mas malamig kaysa karaniwan. Pagbukas niya ng pinto at pagpasok niya, sinalubong siya ng lamig ng aircon sa silid. Nakaupo sa likod ng mesa ang Human Resources Manager, isang lalaking nasa edad 50s, may walang emosyong mukha. Sa harapan niya ay nakalatag ng maayos ang ilang papeles. Pilit nang umiti si Ricardo habang umuupo sa upuan. May kailangan po ba kayo? Ang boses niya ay mas nanginginig kaysa sa inaasahan niya. Sa halip na sagutin siya, itinulak ng HR manager ang isang dokumento sa harapan niya. Nakita ni Ricardo ang mga siksik na salita sa puting papel. Bumaba ang kanyang tingin, ngunit hindi niya mabasa ang mga letra. Mr. Reyes, malinaw na sabi ng HR manager, may nangyaring insidente na lubhang nakasira sa reputasyon ng ating punong tanggapan. Bumagsak ang puso ni Ricardo. Reputasyon? Sa loob ng 15 taon, wala siyang naging problema sa hotel na ito. Laging nangunguna ang kanyang sales performance at ang customer satisfaction ay nasa pinakamataas na antas. Kaya anong insidente ang sinasabi nila? Iniikot ng HR manager ang kanyang tablet at ipinakita ang screen. Pagkatapos pindutin ang play button, nagsimulang tumakbo ang footage mula sa security camera. Ang screen ay nagpakita ng coffee shop sa unang palapag ng hotel. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, kumikinang ang sahig na marmol at ilang mga bisita ang nakaupo ng komportable. Sa sandaling iyon, isang babae ang pumasok mula sa kaliwang bahagi ng screen. Isang babae na nasa 40s, may dalang mamahaling bag. May magarbo siyang kasuotan at makapal na makeup. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang babae ay walang iba kundi ang kanyang asawa, si Elena Reyes. Sa footage, may isinisigaw si Elena sa harap ng counter. Hindi marinig ang boses, ngunit ang paggalaw ng kanyang bibig at ang mabilis na pagkaway ng kanyang mga kamay ay nagkuwento ng lahat. Ang batang empleyada na nakatayo sa tabi niya ay yumukod at hindi gumalaw. Ang mga bisita sa paligid ay lumingon na may hindi komportableng ekspresyon at ang ilan ay tumayo at lumayo. Nagpatuloy ang video. Kinuha ni Elena ang tasa ng kape at ibinato ito sa sahig. Kumalat ang kayumangging likido sa sahig na marmol at ang empleyado ay dali-daling kumuha ng tissue na may gulat na mukha. Ngunit hindi tumigil si Elena. May isinigaw pa siyang mas malakas at itinuro ang empleyado gamit ang kanyang daliri. Sa ilalim ng video, may nakalagay na subtitle, Insidente ng pambabastos at abuso sa empleyado kaugnay sa reklamo ng mahalagang kliyente. 3 araw na ang nakalipas noon. Naging tuyong-tuyo ang mga labi ni Ricardo. Pinagpapawisan ang kanyang palad. Matamlay siyang nakatingin sa screen at nanginginig ang boses na nagtanong, ano ito? Utos ito ng chairman, malamig na sabi ng HR manager. Mula ngayon, ipinapatupad ang iyong agarang pagpapatalsik sa trabaho. Pagpapatalsik. Umalingaunggaw ang salitang iyon sa kanyang tenga. 15 taon, iyon ang panahon na inilaan niya sa hotel na ito. Mula nang maging bagong empleyado, nagtrabaho siya ng walang pinipiling oras, pinagsikapang umunlad sa sales kahit tuwing weekend. Ang pagiging manager at pagiging executive ay bunga lahat ng kanyang pagsisikap. Ngunit ngayon, dahil lang sa isang video, tila gumuho ang lahat. Anong ginawa ni Elena? Hindi na lumabas ang boses ni Ricardo. Inayos ng HR manager ang mga papeles at sinabi, pambabastos at pang-iinsulto sa empleyado dahil sa abusadong pananalita at pagkasira ng imahe ng hotel. Bukod pa rito, nagkaroon ng panggigipit na gumamit ng posisyon ng executive. Gumamit ng posisyon? Umiling si Ricardo.
Hindi niya kailanman sinabi ang ganoong bagay sa kanyang asawa, ngunit posibleng ginamit ni Elena ang kanyang pangalan. Gaya ng alam mo, Mr. Reyes, itinulak ng HR manager ang dokumento sa harapan niya. Ang aming polisiya ay bigyan ng prioridad ang proteksyon ng mga empleyado. Anumang uri ng paninira o pang-iinsulto sa empleyado, anuman ang dahilan, ay hindi pinahihintulutan. Dumulas ang dokumento mula sa kamay ni Ricardo. Nagkalat ang puting papel sa sahig, ngunit hindi niya ito napulot. Nakaupo lang siya roon, tulala. Tapusin mo ang turnover sa loob ng linggong ito. Malinaw na narinig ni Ricardo ang boses ng HR manager, tila malayo. Nanginginig ang kanyang mga labi habang tumayo siya. Wala siyang lakas sa kanyang mga binti, ngunit kailangan niyang lumakad. Sa sandaling buksan niya ang pinto at lumabas sa pasilyo, nagdilim ang kanyang paningin. Ang pasilyo ay tahimik at walang tao. Tanging ang liwanag ng fluorescent lamp ang nagliliwanag ng matalim. Sumandal si Ricardo sa dingding at huminga ng malalim. Tila may nasunog sa loob ng kanyang dibdib. Ang isang insidente na nangyari sa coffee shop ng hotel sa araw na iyon ang nagpabago ng lahat. Unti-unting dumilim ang screen. Tanging ang anino ni Ricardo Reyes ang naiwan at ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng bahagya. At nagsimulang bumalik ang oras, 3 araw na ang nakalipas. 3 araw na ang nakalipas. 11:00 ng umaga, bumukas ang pangunahing pintuan ng hotel at isang babae ang pumasok, si Elena Reyes. Sa kanyang kamay ay nakasabit ang pinakabagong mamahaling bag at sa kanyang leeg ay malumanay na kumikinang ang kuwintas na perlas. Tumunog ng tak-tak ang kanyang high heels sa sahig na marmol. Ang kristal na chandelier sa kisame ng lobby ay naglabas ng maringal na liwanag. Sa likod ng reception desk ay nakatayo si Sofia Pia Garcia, 25 taong gulang. Maayos ang kanyang buhok, walang gusot ang uniforme at may maliwanag na ngiti. Bagong trainee pa lamang siya, ngunit walang bakas ng kaba sa kanyang tindig at kilos. Tumayo si Elena sa harap ng reception counter. Ang paglagpak ng kanyang bag ay mas malakas kaysa inaasahan. Yumukod si Pia at bumati. Magandang araw po, tutulungan ko po kayo sa inyong check-in. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Kinumpirma ni Pia ang screen ng kanyang terminal at nagtanong, "Ang pangalan po ng reservation ay Mrs. Elena Reyes, tama po ba?" Sa halip na sumagot, tiningnan ni Elena si Pia mula ulo hanggang paa. Dahan-dahan, tila sinusuri ang kalidad, tiningnan niya ang name tag ni Pia, ang kanyang mukha at muling ang kanyang uniforme, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. "Maganda ang boses mo." Isang kakaibang pagmamataas ang lumabas sa boses ni Elena. "Baguhan ka pa lang, di ba? Alam mo ba na ang asawa ko ang sales executive ng hotel na ito?" Ilang tao sa lobby ang lumingon. Hindi natinag ang ngiti ni Pia. Magalang siyang tumango. "Opo ma'am, ipagpapatuloy ko po ang inyong transaksyon." Dumaloy ang kanyang mga daliri sa keyboard. Lumabas ang detalye ng reservation sa screen, isang deluxe room. Check-in ngayong araw, check-out bukas. Kinuha ni Pia ang card key at sinabi, "Na-reserve po ninyo ang deluxe room. Ito po ang kwarto 705 sa ika-7 palapag." Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Elena. Bahagyang kumunot ang kanyang kilay at naging tuwid ang kanyang mga labi. "Masyadong nakakasulasok ang tanawin," matalim na sabi ni Elena. "Palitan mo sa suite." At syempre, walang dagdag bayad. Ang kanyang boses ay tila natural lang na walang dagdag bayad. Sandaling kinumpirma ni Pia ang screen. Nag-click ang kanyang daliri sa mouse at sinuri ang availability ng mga kwarto at pagkatapos ay maingat siyang nagtaas ng tingin. "Ikinalulungkot ko po, ma'am, fully booked po kami sa kasalukuyan at hindi po namin maaaring palitan ang kwarto nang walang bayad." Naging malamig ang tingin ni Elena. Nagsimula siyang itap-tap ang counter gamit ang kanyang daliri. Ang tunog ng kanyang kuko na may manicure na tumatama sa marmol ay unti-unting lumakas. "Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko?" Umakyat ng isang oktaba ang kanyang boses. Ang ibang empleyado sa paligid ay nagsimulang sumulyap sa kanila. Nanatili ang ngiti ni Pia, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ma'am, lubos po akong humihingi ng paumanhin. Ngunit ayon po sa polisiya, hindi po namin polisiya." Umirap si Elena. "Alam mo ba kung sino ako?
Ang asawa ko ang sales executive dito. Isa akong gold member ng hotel na ito, ang pinakamataas na tier. At ngayon, isang baguhang tulad mo ang gagamit ng pulisiya laban sa akin? Bumigat ang hangin sa lobby. Ang bisitang naghihintay ng check-in sa tabi ay umatras ng isang hakbang na may hindi komportableng mukha. Namutla ang mukha ni Pia, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang tindig. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki mula sa katabing counter. Si Daniel Dan Cruz, 38 taong gulang. Siya ang barista ng coffee shop at tumutulong din sa reception. Nagpakita siya ng malumanay na ngiti at maingat na nagsalita. Ma'am, ako na po ang magtitingin. Mabilis na sinuri ni Dan ang terminal, ngunit pareho ang resulta. Lahat ng suite ay fully booked. Sinabi niya sa pinakamagalang na paraan, "Lubos po akong humihingi ng paumanhin, ma'am, ngunit fully booked na po ang lahat ng kwarto ngayong araw." Sabi ko na nga, ang asawa ko ang sales executive ng hotel na ito. Umalingaw-ngaw ang boses ni Elena sa buong lobby. Ilang tao ang tuluyang huminto at nakatingin sa kanila. Hinawakan ni Elena ang kanyang bag at idinuldol ang kanyang palad sa counter. "Sabihin mo ang pangalan ng asawa ko." "Ricardo Reyes." Si Ricardo Reyes, ang sales executive. "Tawagin mo ang general manager ngayon." Nanginginig ang mga kamay ni Pia. Nagpahiwatig si Dan sa ibang empleyado na may naguguluhan. Ngunit hindi tumigil si Elena. "Ito ba ang trato sa isang VIP client? Gaano na ba kadalas ako rito? Dahil lang sa isang baguhang empleyado, kailangan kong maranasan ang ganitong trato?" Ang lente ng security camera sa kisame ng lobby ay tahimik na nagtatala ng sitwasyon. Kumikislap ang pulang ilaw at ang bawat tunog at galaw ay naitala. Ang nanginginig na kamay ni Pia, ang naguguluhang ekspresyon ni Dan at maging ang mukha ni Elena na puno ng galit. Sa huli, umatras si Dan at sinabi, "Ma'am, ihatid po muna namin kayo sa inyong kwarto. At pagkatapos ay ire-report po namin ang sitwasyon sa management." Umismid si Elena at inagaw ang card key. Malakas niyang binuhat ang bag at lumakad patungong elevator na may malakas na tunog ng high heels. Maging sa kanyang likuran, makikita ang labis na pagkadismaya. Muling bumalik ang katahimikan sa lobby. Huminga ng malalim si Pia. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit naghanda na siyang salubungin ang susunod na bisita. Bahagyang tapik ni Dan ang kanyang balikat. "Ayos ka lang ba?" Tumango si Pia at bahagyang ngumiti. "Opo, ayos lang po." Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sumulyap si Dan sa security camera sa kisame. Hindi niya alam kung saan ipadadala ang footage na iyon. Iyon ang sandali kung kailan itinanim ang maliit na buto ng pagmamataas. Pagkatapos, dumating sa kwarto. Hindi pa nakakalahating oras matapos dumating sa kwarto. Tumunog ang telepono sa reception, sinagot ni Pia. "Hello po, reception. Masyadong malakas ang aircon." Boses ni Elena iyon, puno ng pagkabigo. "May pumunta ka agad dito at ayusin ito. Malamig." Kalmado siyang sumagot si Pia. "Ikinalulungkot ko po, ma'am. Makikipag-ugnayan po kami kaagad sa housekeeping." Ibinalik niya ang telepono at tumawag sa internal line. Umakyat ang housekeeping staff. Pagkalipas ng 10 minuto, muling tumunog ang telepono. May bakas ng lipstick sa baso. Ngayon, mas matalim na ang boses. "Ganito lang ba ang antas ng housekeeping? Ito ba ang 5-star hotel?" Humina ng malalim si Pia. Mahigpit niyang hinawakan ang ballpen sa kanyang daliri, ngunit nanatili siyang kalmado sa kanyang boses. "Lubos po akong humihingi ng paumanhin. Dadalhan po namin kayo kaagad ng bagong baso. Bilisan mo." May narinig na malakas na tunog ng pagbababa ng telepono. Ibinalik ni Pia ang telepono at ipinikit ang kanyang mga mata. Nag-aalala ang tingin ng kanyang kasamahan sa tabi. Ngunit umiling si Pia, hindi niya sinabing ayos lang siya. Lumipas ang 1 oras. Muling tumunog ang telepono. "Bakit 4 lang ang tuwalya? Magdala kayo ng 5. "Opo ma'am, kaagad po." At naging mas malamig ang boses ni Elena. "May baguhang empleyado doon, si Sofia Garcia. Tama ba? Ayoko nang marinig ang boses niya. Palitan mo ng iba." Huminto ang kamay ni Pia. Tila bumagsak ang kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang labi, ngunit hindi nanginginig ang kanyang boses. "Opo ma'am."
Ipapakiusap ko po sa ibang empleyado na sagutin kayo. Pagkatapos ibaba ang telepono, ipinaliwanag ni Pia ang sitwasyon sa kanyang kasamahan. Nang hapong iyon, ibang empleyado na ang sumagot sa mga tawag mula sa kwarto 705. Ngunit nagpatuloy ang mga reklamo. Masyadong maligamgam ang tubig, masyadong maliwanag ang ilaw, hindi komportable ang kama, maingay ang tunog sa labas ng bintana. 6:00 ng gabi. Sumakay si Dan Cruz sa elevator, dala ang tray ng kape. Nag-order si Elena ng kape mula sa housekeeping. Tahimik ang pasilyo sa ika-7 palapag, tanging ang mahinang tunog ng mga yapak sa carpet ang naririnig. Tumayo siya sa harap ng kwarto, 705. Pinindot ni Dan ang doorbell. Pasensya na po sa paghihintay. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Elena na nakasuot ng bathrobe. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang tray. Ito lang? Opo, ito po ang inyong in-order na kape. Maingat na inabot ni Dan ang tray. Kinuha ni Elena ang tasa ng kape at uminom ng isang subo. At pagkatapos ay itinaas ang kanyang noo. Malamig, ikinalulungkot ko po. Gusto po ninyong ipagawa kong muli? Hayaan mo na dyan, iwinagayway ni Elena ang kanyang kamay. Inilapag ni Dan ang tray sa mesa at tahimik na lumakad patungo sa pinto. Ngunit narinig niya ang boses mula sa likuran. Aba, yung baguhang empleyado kanina, si Sofia Garcia. Huminto si Dan. Masyadong bastos. Baguhan pa lang, pero puro polisiya ang sinasabi. Anong klase ba ng training ang ibinibigay ninyo? Hindi sumagot si Dan. Yumukod lang siya at lumabas ng kwarto. Sa sandaling sumara ang pinto, narinig niya ang bulong mula sa loob. Kailangan kong sabihin sa asawa ko, kailangan tanggalin sa trabaho ang batang iyon, si Ricardo Reyes. Habang naglalakad sa pasilyo, mahigpit na kinuyom ni Dan ang kanyang kamao. Kumakagat ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit wala siyang sinabi. Pinindot lang niya ang button ng elevator at huminga ng malalim hanggang sa bumaba ito. Pagdating sa ground floor, nagtungo si Dan sa reception. Nakaupo si Pia sa harap ng terminal. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga bakas ng pagod ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Miss Garcia, tahimik na tawag ni Dan. Itinaas ni Pia ang kanyang ulo. Sa tingin ko, dapat na itong i-report sa mas mataas. Alam ko po, mahina ang sagot ni Pia. Naitala na po ang lahat ng tawag. Tiningnan ni Dan ang kanyang mga mata. Wala roong galit o kalungkutan. Tanging isang tahimik na determinasyon. 8:00 ng gabi umabot ang report sa duty manager. Sa loob ng isang araw, umabot sa Lambin 12 ang tawag mula sa kwarto 705. Ang mga reklamo ay lumampas sa 20. Bumuntong hininga ang manager habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang pagkakakilanlan ng bisita ay huminto ang manager. Nakita niya ang isang memo na nakasulat sa sulok ng dokumento. Reserved by Elena Reyes, spouse of Ricardo Reyes, sales executive. Naging matigas ang mukha ng manager. Isinara niya ang mga dokumento at nag-isip ng matagal. Si Ricardo Reyes ay isang executive ng hotel, ang sales executive. Paano niya dapat i-report ang kaguluhan na ginawa ng asawa nito? Sa huli, isinilid ng manager ang mga dokumento sa drawer. Nagpasya siyang hintayin muna ang mga pangyayari. Nanatili ang katahimikan. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Pia sa break room. Umiinom siya ng malamig na tubig. Sa loob ng kanyang isip, inuulit niya ang isang pangungusap. Ang hospitality ay prinsipyo, hindi emosyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Alam niyang mauulit pa ang mga bagay, ngunit nagpasya siyang hindi matinag. Nanindigan siyang sundin ang prinsipyo. Sa labas ng bintana ng break room, kumikinang ang mga ilaw ng syudad. Ininom ni Pia ang kanyang tubig at dahan-dahang tumayo. Oras na upang bumalik sa reception. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, may kaaya-ayang tugtog ng jazz music sa coffee shop sa unang palapag ng hotel. Sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang dayuhang ginoo na nasa edad 60s. Si Mr. William Peterson, nakasuot ng kulay abo na suit at may salamin na may gintong frame. Nakalatag ang kanyang pahayagan at dahan-dahan siyang sumisimsim ng espresso. Sa likod ng counter, sinisiyasat ni Dan Cruz ang coffee machine. Maikling pahinga lang iyon bago gamitin ng mga bisita sa umaga.
Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Elena Reyes. Pareho pa rin ang kanyang magarbo na kasuotan noong nakaraang araw. Ngunit puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Siguro dahil sa kakulangan ng tulog, may dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Diretso siyang lumakad si Elena sa counter. Mas malakas ang tunog ng kanyang high heels. Nag-angat ng tingin si Dan. "Magandang araw po, ma'am." "Isang kape," matigas na sabi ni Elena. Halos ihagis niya ang kanyang bag sa counter. Mabilis na inihanda ni Dan ang kape. Giniling ang beans, inextract ang espresso, at binuhusan ng mainit na tubig, hindi umabot ng 3 minuto. "Pasensya na po sa paghihintay." Maingat na inabot ni Dan ang kape. Isang mainit na kape na may usok pa. Kinuha ni Elena ang tasa at uminom ng isang subo. At pagkatapos ay sumimangot ng husto. Malamig na ang kape na ito. Umalingaw-ngaw ang boses sa buong coffee shop. Si Mr. Peterson na nakaupo sa tabi ng bintana ay inangat ang kanyang mukha mula sa pahayagan. Ilang iba pang bisita ang tumingin sa kanila na may gulat na ekspresyon. Naguguluhan si Dan. "Ma'am, bagong timpla lang po ito kaya mainit po sana." "Imposibleng mainit. Maligamgam lang ito." Malakas na inilapag ni Elena ang tasa sa counter. Tumalsik ang kayumangging likido at tumama sa likod ng kanyang kamay. Ngunit hindi niya ito pinansin. "Ito ba ang serbisyo ninyo? Ito ba?" Kalmado siyang sumagot si Dan. "Ikinalulungkot ko po. Ipagagawa po namin kayo ng bago. Kahit ipagawa niyo pa ang bago, nasira na ang mood ko." Sa sandaling iyon, lumakad si Pia mula sa reception. Naramdaman niya ang sitwasyon at lumapit para tumulong. Lumapit si Pia na may ngiti. "Ma'am, ako na po ang magbibigay ng bagong kape." "Ikaw?" Matulis na kumislap ang mga mata ni Elena. Si Pia, ang baguhang empleyado na tumanggi sa kanya sa reception kahapon. Sumimangot ang bibig ni Elena. "Ang mga tulad mong bata ang sumisira sa serbisyo?" Lalo pang tumaas ang kanyang boses. Naging tahimik ang buong coffee shop. Lahat ng bisita ay nakatingin sa kanila. "Ano bang alam mo? Baguhan ka lang naman?" Bahagyang natinag ang ngiti ni Pia. Ngunit nanatili siyang magalang na sumagot. "Ma'am, ikinalulungkot ko po na naidulot namin sa inyo ang pagkabigo. Sa tingin mo ba ayos na sa paghingi lang ng tawad?" Sigaw ni Elena. At pagkatapos ay kinuha niya ang tasa ng kape na nakalagay sa mesa. Nagkasabay na kinabahan sina Pia at Dan. Sa sumunod na sandali, ibinato ni Elena ang tasa sa sahig. Crack! Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na baso sa coffee shop. Kumalat ang kayumangging likido sa sahig na marmol. May tumalsik pa sa palda ng uniforme ni Pia. "Ito ba ang antas ng 5-star hotel?" Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi malaman kung galit o pagkabigla ang dahilan ng panginginig. "Alam niyo ba kung sino ang asawa ko?" "Si Ricardo Reyes, ang sales executive ng hotel." Inayos ni Mr. Peterson ang kanyang salamin at tiningnan si Elena. Ang kanyang tingin ay may halong gulat at pagkadismaya. Ang batang babae sa katabing mesa ay kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang screen. Ang ilan ay tumayo at tahimik na lumabas ng coffee shop. Lumuhod si Pia at nagsimulang pulutin ang mga basag na bubog sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi natinag ang kanyang ekspresyon. Dinala ni Dan ang walis at basahan. "Ma'am," tahimik na sabi ni Pia habang nag-angat ng mukha. "Lubos po akong humihingi ng paumanhin." Hindi sumagot si Elena. Inagaw lang niya ang kanyang bag at lumabas ng coffee shop. Naiwan sa likuran ang basag na tasa, ang nagkalat na kape at ang mabigat na katahimikan. Ang security camera sa kisame ay nakuhanan ang lahat ng pangyayari mula sa harap. Hindi gumalaw ang lente. Naitala ang lahat mula sa sandali ng pagbato ni Elena ng tasa hanggang sa pagluhod ni Pia para pulutin ang mga bubog. Nang hapong iyon, nakaupo si Mr. Jose Joey Santos, ang general manager, sa harap ng monitor sa security room ng hotel. Sa edad na 52, nanatili siyang matikas at seryoso ang ekspresyon habang pinapanood ang video. Sa screen, paulit-ulit na ipinapakita ang eksena ng pagbagsak ng tasa sa sahig, ang pagsigaw ni Elena at ang pagluhod ni Pia. Ito, mahina ang bulong ni Mr. Santos. Hindi lang ito basta reklamo. Tumango ang security chief na nakatayo sa tabi. "Pambabastos,
at pangiinsulto. Malinaw na paglabag sa karapatang pantao ng empleyado. Pinatigil ni Mr. Santos ang video at bumuntong hininga. Kinuha niya ang mga dokumento sa mesa. Nakasulat ang impormasyon ng kliyente. Elena Reyes, asawa ni Ricardo Reyes, sales executive. Kailangan itong i-report sa chairman, sabi ni Mr. Santos habang tumatayo. Ang pagprotekta sa mga empleyado ang pinakamataas na prioridad. Nang hapong iyon, naihatid ang report at video file sa opisina ng kalihim ng chairman. Nagsimula ng kumilos ang hotel. Bagaman malinis ng pinunasan ng mancha ng kape sa sahig ng coffee shop, ang tala ng araw na iyon ay mananatili magpakailanman. Pakikipag-usap sa chairman. 3:00 ng hapon, tahimik na bumukas ang pinto ng opisina ng kalihim ng chairman. Pumasok ang kalihim sa opisina ng chairman at inilapag ang sobre ng mga dokumento sa mesa. Ang chairman ay isang ginoo na nasa kalagitnaan ng 60s, may halong puting buhok. Inayos niya ang kanyang salamin at binuksan ang sobre. Internal Investigation Report regarding a client's complaint. Sa pamagat pa lang, alam niyang hindi ito ordinaryong bagay. Ibinuklat ng chairman ang mga dokumento. Naroon ang situation report, customer information, at isang USB memory stick. Isinaksak niya ang USB memory sa terminal. Nagsimulang mag-play ang video sa screen. Ang coffee shop, ang sumisigaw na babae, ang tasa na ibinato sa sahig. Ang empleyado na lumuluhod upang pulutin ang mga basag na bubog. Unti-unting naging malamig ang tingin ng chairman. Head of Secretariat, mahina ang tawag ng chairman. Ipatawag mo si General Manager Santos at kumpirmahin mo ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Nakumpirma na po, sagot ng Head of Secretariat at iniabot ang isa pang dokumento. Elena Reyes, asawa po ni Ricardo Reyes, ang sales executive, naging matigas ang ekspresyon ng chairman. Si Ricardo Reyes, 15 taon na siyang nagtatrabaho sa hotel na ito bilang isang mid-level executive. Ang kanyang sales performance ay mahusay at wala siyang masamang reputasyon. Ngunit ngayon, sa screen, ininsulto ng kanyang asawa ang isang empleyado. Paakyatin mo agad ang general manager. Matatag ang boses ng chairman. 4:00 ng hapon, umakyat si General Manager Jose Santos sa opisina ng chairman. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang karagdagang report. Ang tala ng lahat ng reklamo na nangyari sa nakalipas na 2 araw. Umupo ka, sabi ng chairman. Umupo si Mr. Santos at ibinuklat ang mga dokumento. Seryoso ang sitwasyon. Sa loob ng 2 araw, may kabuuang 12 tawag na reklamo, pagtanggi sa empleyado batay sa personal na pagpili, at ngayong araw, pati pambabastos at pagkasira ng ari-arian sa coffee shop. Iniikot ng chairman ang monitor at muling ipinakita ang video. Paulit-ulit nang nakita ni Mr. Santos ang eksenang iyon, ngunit sa bawat panonood, kumikipot ang kanyang dibdib. Tinawagan mo na ba si Executive Reyes? Hindi pa po, sagot ni Mr. Santos. Ninais ko po munang hingin ang inyong direksyon, Chairman. Nag-isip ng matagal ang chairman, itinaptap niya ang mesa gamit ang kanyang daliri. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo, at pagkatapos ay nagsalita. Ipatawag mo si Executive Ricardo Reyes, kaagad. Opo, naiintindihan ko po. Akmang tatayo na si Mr. Santos nang muling magsalita ang chairman. Mr. Santos. Opo, Chairman. Ano ang prinsipyo ng ating hotel? Diretsyong sumagot si Mr. Santos. Ang bigyan ng pinakamataas na prioridad ang proteksyon ng mga empleyado. Tama, tumango ang chairman. Anuman ang posisyon, walang sinuman ang pinahihintulutang mang-insulto sa aming empleyado. Maging ito ay isang bisita o isang miyembro ng pamilya ng isang executive. Yumukod ng malalim si Mr. Santos. Mula sa matatag na tindig ng chairman, naramdaman niyang nakagawa na ito ng desisyon. 5:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ni Ricardo Reyes. Katatapos lang niya sa sales meeting at pauwi na. Sa screen, lumabas ang pangalan ni General Manager Jose Santos. General Manager, Executive Reyes, nasaan po kayo ngayon? Ang boses ni Mr. Santos ay mas mabigat kaysa karaniwan. Pauwi na po ako sa hotel. Kung makabalik po kayo, maaari po ba kayong pumunta sa aking opisina? May kagyat po akong usapin. Kumabog ang dibdib ni Ricardo. Kagyat na usapin?
Hindi ordinaryong bagay na ang general manager mismo ang tatawag at magpapatawag. Opo, naiintindihan ko po. Darating po ako sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ibaba ang telepono, mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang manibela. Pinagpapawisan ang kanyang palad. Ano kaya ang nangyari? Problema ba sa sales performance o ibang issue? Nagulo ang kanyang isip sa mga nag-aalalang kaisipan. 5:10 ng hapon. Kumatok si Ricardo sa pinto ng opisina ng general manager. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ni Mr. Santos na may seryosong ekspresyon. Tuloy po kayo. Pumasok si Ricardo. Sa mesa, nakabukas ang laptop at isang static na video ang nakikita sa screen. Iyon ang eksena sa coffee shop. Umupo po kayo, sabi ni Mr. Santos. Umupo si Ricardo. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Executive Reyes. Mabigat ang boses ni Mr. Santos. Tila nagkaroon po ng problema ang inyong asawa. Sa sandaling iyon, naging blanko ang isip ni Ricardo. Asawa ko? Si Elena? Anong nangyari? Panoorin niyo po ang video. Pinindot ni Mr. Santos ang play button. Lumabas si Elena sa screen. Ang kanyang pagsigaw sa reception, ang pagbato ng tasa sa coffee shop, ang kanyang pagmumura sa empleyado lahat ay malinaw na naitala. Namutla ang mukha ni Ricardo. Naging tuyong-tuyo ang kanyang mga labi at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Imposibleng nagawa ito ng asawa ko. Nanginginig ang boses ni Ricardo. Hindi ko po alam. Talagang hindi ko po alam. Alam niyo man o hindi, kalmadong sabi ni Mr. Santos. Ang aming hotel ay naninindigan sa prinsipyo ng pagprotekta sa mga empleyado anuman ang kanilang posisyon. Walang sinuman ang pinahihintulutang magpakita ng ganitong saloobin sa aming mga empleyado. Umutal si Ricardo. Walang puwang para sa depensa. Masyadong malinaw ang imahe ni Elena sa screen. Ako, nagbukas ng bibig si Ricardo. Ako na ang bahala. Hihingi ako ng tawad sa asawa ko at sisiguraduhin kong hindi na mauulit ito. Executive Reyes, pinutol ni Mr. Santos ang kanyang salita. Nai-report na po ito sa chairman. Sa mga salitang iyon, lalo pang namutla ang mukha ni Ricardo. Chairman, ang huling nagdedesisyon. Kung umabot na sa kanyang tenga ang problema, hindi na ito basta-basta maaayos sa paghingi lang ng tawad. Pumunta po kayo sa Human Resources Office bukas ng umaga, tahimik na sabi ni Mr. Santos. May formal na abiso po kayong matatanggap. Hindi na nakapagsalita si Ricardo. Dahan-dahan lang siyang tumayo at lumabas ng opisina. Ang pasilyo ay tila mahaba at madilim. Sa ilalim ng liwanag ng fluorescent lamp, humaba ang kanyang anino. Nang gabing iyon, ipinadala ang opisyal na dokumento mula sa opisina ng kalihim ng chairman sa Human Resources Department tungkol sa pagpapatalsik kay Ricardo Reyes, Sales Executive. Isang sandali kung kailan ang 11 taong career ay gumuho sa isang gabi. Reaksyon ni Elena. Kinabukasan, 11:00 ng umaga, nakahiga si Elena Reyes sa kama, matamlay na nakatingin sa kisame. Ang tawag ng kanyang asawa kagabi ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nanginginig ang boses ni Ricardo. Hello, tinanggal ako sa trabaho. Sa simula, inakala niyang nagbibiro lang ito. Imposibleng bigla ang matanggal sa trabaho ang isang taong nagtrabaho ng 15 taon sa isang kumpanya. Ngunit habang tumatagal ang katahimikan ng kanyang asawa, naintindihan ni Elena na ito ay totoo. Anong nangyari? Bakit? Ikaw, sa hotel, sa empleyado. Hindi mailabas ng maayos ng kanyang asawa ang mga salita, ngunit naintindihan ni Elena. Nakasalanan niya ito dahil sa ginawa niya sa reception at sa coffee shop. Ano ngayon? Ang laki ba ng kasalanan ko? Sigaw ni Elena, ngunit hindi sumagot ang kanyang asawa. Huminga lang ito ng malalim at mahaba, at doon natapos ang tawag. Sinipa ni Elena ang kumot at bumangon. Tiningnan niya ang kanyang mukha sa salamin ng kanyang makeup kit. Namumugto ang kanyang mga mata, namumutla ang kanyang kutis. Ngunit kinuha niya ang kanyang makeup, nilagyan ng foundation, naglagay ng lipstick, kinuha niya ang pinakamamahaling damit mula sa closet. Pupuntahan ko mismo sila at tatanungin. Kinuha ni Elena ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Ang kanyang destinasyon ay ang hotel. Paghaharap ni Elena, pagkatapos ng tanghali, marahas na bumukas ang pangunahing pintuan ng lobby ng hotel.
Pumasok si Elena na may magaspang na kilos. Ang kanyang mukha ay may halong galit at pagkabahala. Nanginginig ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay tuyo at nanginginig. Dumiretso siya sa reception. Ibang empleyado ang nakatayo doon ngayon, isang lalaking nasa huling bahagi ng 20s. Agad siyang kinabahan nang makita si Elena. Tawagin mo agad ang general manager. Idinuldol ni Elena ang kanyang palad sa counter. Sa malakas na tunog, nagulat ang mga tao sa lobby at lumingon. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Ako ang dahilan kung bakit natanggal ang asawa ko dito. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Unti-unting lumakas ang boses ni Elena. Dali-daling kinuha ng empleyado ang internal phone. Sa isang sulok ng lobby, nagsimulang lumapit ng dahan-dahan ang mga security guard. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sofia Garcia mula sa katabing pasilyo. Papunta siya sa reception dala ang mga dokumento. Tumigil siya nang makita ang likuran ni Elena. Lumingon si Elena. Nagtama ang kanilang mga tingin. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ikaw, ang baguhang iyon. Walang sinabi si Pia. Tumayo lang siya ng tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay may malalim na kalungkutan. Ikaw ang nagsumbong, di ba? Dahil bastos ako at puro polisiya ang sinabi ko. Itinuro ni Elena si Pia. Hindi umatras si Pia ng kahit isang hakbang. Mahigpit lang niyang hawak ang mga dokumento sa kanyang dibdib at nakatingin kay Elena. Ma'am, pakalmahin po ang sarili. Narinig ang isang kalmadong boses. Si General Manager Jose Santos. Bumaba siya mula sa elevator at lumapit ng malalaking hakbang. Nakasuot ng kulay abo na suit. Mayroon siyang autoridad, ngunit may banayad na aura. General Manager? Lumingon si Elena sa kanya. Ang asawa ko, si Ricardo Reyes, ang sales executive ng hotel na ito. Bakit siya natanggal sa trabaho? Anong ginawa ko? Habang pinananatili ang distansya kay Elena, sinabi ni Mr. Santos, Ma'am, narinig na po namin ang inyong usapin. Kung narinig nyo, ipaliwanag nyo sa akin. Dahil lang sa kaunting reklamo, tinanggal sa trabaho? Imposible naman iyon. Nanginginig ang boses ni Elena. Isang panginginig na mas malaki ang pagkabahala kaysa galit. Nagsisimula na siyang mapagtanto kung ano ang nawala sa kanya. Hindi po kayo basta nagpahayag ng reklamo, ma'am. Mahina ngunit matatag ang boses ni Mr. Santos, pambabastos at pangiinsulto sa empleyado dahil sa abusadong pananalita, pagkasira ng ari-arian. Lahat po iyan ay naitala. Tala? Anong tala? Tanong ni Elena. Hindi sumagot si Mr. Santos at dahan-dahang umiling. Kung magpapatuloy po kayo sa paggawa ng gulo dito, mapipilitan po kaming gumawa ng legal na aksyon. Naging puting-puti ang mukha ni Elena. Legal na aksyon. Sa mga salitang iyon, nawalan ng lakas ang kanyang mga binti, ngunit hindi siya sumuko. Alam niyo ba kung sino ako? Muling sumigaw si Elena. Gaano na ba kalaking pera ang nagastos ko sa hotel na ito? Ako ang gold member, ang pinakamataas na tier. Alam po namin, tahimik na sabi ni Mr. Santos. Ngunit mas pinahahalagahan ng hotel ang dignidad kaysa pera. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Elena. Dignidad, isang bagay na wala siya, isang bagay na hindi mabibili ng pera. Nanginginig ang kanyang mga labi habang umatras siya. Dignidad, sabi mo? Bulong ni Elena. Nawalan ng lakas ang kanyang boses. Magrereklamo ako, mismo sa chairman. Sigaw niya sa huli. Ngunit nanginginig na ang boses na iyon. Hindi na ito galit, kundi isang sigaw na malapit sa pagkadismaya. Walang sinabi si Mr. Santos. Inagaw ni Elena ang kanyang bag at tumakbo palayo sa lobby. Sumara ang automatic door at muling nabalot ng katahimikan ang lobby. Nakatayo pa rin si Pia sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa mga dokumento. Nilapitan siya ni Mr. Santos. Ayos ka lang ba? Opo. Mahina ang sagot ni Pia. Ayos lang po. Ngunit namumula ang paligid ng kanyang mga mata. Tahimik na tinapik ni Mr. Santos ang kanyang balikat. Isang aliw na walang salita. Ang chandelier sa kisame ng lobby ay patuloy pa rin kumikinang ng maringal. Ngunit sa ilalim ng liwanag na iyon, gumuho ang pagmamataas ng isang tao at kumikinang ang dignidad ng isa pa. Ang pagbagsak ni Elena. Sumakay si Elena sa kanyang sasakyan sa parking lot ng hotel.
Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Nagdilim ang kanyang paningin at bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Gumuho ang lahat, ang pagbabalik ni Elena. Nang hapon ding iyon, muling bumalik si Elena Reyes sa hotel. Ngayon, may mas matibay siyang desisyon sa kanyang puso. Kailangan niyang makaharap ang chairman, kailangan niyang personal na magprotesta at maibalik ang kanyang asawa sa trabaho. Iyon lamang ang tanging paraan, sa tingin niya. Pagpasok niya sa lobby, tinitigan siya ng mga empleyado sa reception na may nerbyosong ekspresyon. Naaalala nila ang kaguluhan kaninang umaga. Ngunit hindi ito pinansin ni Elena. Dumiretso siya sa elevator. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Nilapitan siya ng isang empleyado, ngunit iwinagayway ni Elena ang kanyang kamay. Saang palapag ang opisina ng chairman? Ang opisina po ng chairman. Kung wala po kayong appointment, wala akong oras para mag-appointment ngayon. Muling lumakas ang boses ni Elena. Muling tumingin sa kanila ang mga tao sa lobby. Sa sandaling iyon, lumakad ang isang babae mula sa coffee shop sa unang palapag, si Sofia Garcia. Ngunit iba si Pia ngayon. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng reception kundi isang formal na suit. Maayos ang kanyang buhok at halos walang makeup sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang anyo ay nagpakita ng mas mataas na antas ng elegansya. Dahan-dahang lumapit si Pia kay Elena. Tumunog ng tak-tak ang tunog ng kanyang high heels. Walang bakas ng kaba sa kanyang paglakad. Pagkumpiyansa ang lumalabas sa kanya. "Hindi na po iyan kailangan, ma'am." Umalingaw-ngaw ang boses ni Pia sa lobby. Malinaw at matatag, ngunit may kapangyarihan sa kanyang boses. "Ako na po ang direktang makikipag-usap sa chairman." Tiningnan ni Elena si Pia mula ulo hanggang paa. Hindi siya sanay na makita ito sa suit. Ang babaeng ito na sinasabing baguhang trainee ay bakit makikipag-usap ng direkta sa chairman? "Sino ka sa tingin mo?" Akmang sasabihin ni Elena nang lumitaw si General Manager Jose Santos. Tumayo siya sa tabi ni Pia at huminga ng malalim. Kinakabahan siya, tahimik na sabi ni Pia, "General Manager, ayos lang po." Tila dumating na po ang oras para magsalita. Nag-atubili sandali si Mr. Santos ngunit tumango at pagkatapos ay maingat siyang nagsalita. "Ma'am." Nanginginig ang boses ni Mr. Santos. Siya po ang anak ng chairman ng hotel na ito. Sa sandaling binigkas ang mga salitang iyon, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Elena. Naging tahimik ang lobby na tila nakahinga. Ang mga empleyado sa reception, ang mga bisita na nakaupo sa lobby, maging ang bellboy na dumadaan, lahat ay nakatingin sa kanila. Bumukas ng malaki ang bibig ni Elena at nanlaki ang kanyang mga mata na tila hindi makapaniwala. Nagsimulang mawalan ng lakas ang kanyang mga binti. "Ano?" Mahirap na lumabas ang boses ni Elena. Nanginginig ito at walang lakas. Tahimik na tumango si Pia. "Ako po ay nasa field training." Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may isang matibay na bagay na nakapaloob doon. "Nais ko pong makita mismo kung paano pakikitunguhan ng mga bisita at kung anong mga pagsubok ang kinakaharap ng mga empleyado." Nagpipigil ng hininga ang mga empleyado sa paligid habang pinapanood sila. Mayroon nang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Pia, ngunit para sa karamihan, ito ay isang bagong impormasyon. Binalot ng pagkabigla ang buong lobby, naluha si Elena. Kumakaway ang kanyang kamay sa hangin at nahulog ang kanyang bag sa sahig. Nanginginig ng husto ang kanyang mga labi. "Kung gayon, noong panahong iyon, ako opo," tahimik na sagot ni Pia. "Personal ko pong naranasan kung paano ninyo pakikitunguhan ang mga empleyado." Tuluyang nawalan ng lakas ang mga binti ni Elena. Bigla siyang lumuhod at bumagsak sa sahig. Naramdaman niyang malamig ang sahig na marmol, ngunit wala siyang maramdaman. Naging blanko ang kanyang isip. Tumingin si Pia kay Elena at dahan-dahang nagpatuloy sa pagsasalita. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pagmamahal. "Kung sana po ay itinuring lang kayo bilang isang bisita at hindi bilang asawa ng isang executive o isang boss." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa dibdib ni Elena. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, ngunit hindi tumigil ang luha. Umusad ng isang hakbang si Mr. Santos. "Kinumpirma na rin po ng chairman ang lahat ng video, maingat ang kanyang boses."
Ang nangyari po sa reception, ang mga reklamo sa kwarto, at lahat ng nangyari sa coffee shop. Nag-angat ng mukha si Elena at tiningnan si Pia. Sa kanyang mukha na basang-basa ng luha, si Pia ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay banayad. Hindi ko po alam, nanginginig ang boses ni Elena. Talagang hindi ko po alam. Ang pagiging hindi alam ay hindi nangangahulugang solusyon sa lahat ng bagay, sabi ni Pia. Lumuhod si Pia para magpantay ang kanilang tingin ni Elena. Sa kanyang mga mata, hindi galit ang nakita, kundi awa. Ngunit, ang sinseridad ay ipinararating. Tulad ng luha ninyo ngayon, ma'am. Hindi na nakapagsalita si Elena. Nakaupo lang siya sa sahig at umiiyak. Nanatili ang katahimikan sa lobby. Tanging ang liwanag ng chandelier ang tahimik na kumikinang. Dahan-dahang tumayo si Pia. Tiningnan niya si Mr. Santos at bahagyang tumango. At pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, "Wag na po tayong gumawa ng legal na aksyon." Nagulat si Mr. Santos. Ngunit, ang chairman ako na po ang magsasabi. Matatag ang boses ni Pia. Ang bawat tao ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin pagkatapos. Yumukod ng malalim si Mr. Santos. Muling tiningnan ni Pia si Elena. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa coffee shop. Naiwan si Elena sa sahig. Unti-unting bumalik ang mga tao sa kanilang mga trabaho, ngunit hindi siya makagalaw. Ang gumuho niyang pagpapahalaga sa sarili, ang nawala niyang pagmamataas, at ang katotohanang huli niyang nalaman lahat ng iyon ay bumibigat sa kanya. Ang anak ng chairman, ang baguhang trainee na labis niyang minamaliit at ininsulto ay ang anak ng chairman. Ngayon, sa wakas ay naintindihan ni Elena na ang tunay na dignidad ay hindi nagmumula sa panlabas na anyo, kundi sa puso. Ang pagninilay ni Elena, 4:00 ng hapon, nakaupo pa rin si Elena Reyes sa isang sulok ng sofa sa lobby. Tuyong-tuyo na ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mukha ay namumula at namumugto. Ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom sa panyo ay patuloy na nanginginig. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid, ngunit wala siyang panahon para alalahanin iyon. Nilapitan siya ni General Manager Jose Santos na may dalang baso ng tubig. Tahimik niyang inilapag ang baso sa mesa. "Inom po kayo." Nag-angat ng mukha si Elena. Sa mukha ni Mr. Santos, wala nang malamig o matigas na ekspresyon. Tanging awa na lamang ang natira. "Pasensya na po," nanginginig ang boses ni Elena. Talaga po, pasensya na po." Walang sinabi si Mr. Santos at tumango lang. Uminom si Elena ng isang subo ng tubig. Ang kanyang lalamunan ay masakit na tila nasusunog, ngunit mahirap niyang lunukin ang tubig. "Maaari ko po bang makausap si Miss Garcia?" Maingat na tanong ni Elena. Nag-isip sandali si Mr. Santos at pagkatapos ay tumango. "Pakihintay po sandali." Lumipas ang 10 minuto. Lumitaw si Pia. Nakasuot pa rin siya ng kulay abo na suit, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mas banayad. Tahimik siyang umupo sa sofa sa tapat ni Elena. Nananatili ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Kinagat ni Elena ang kanyang labi at pinilit ang kanyang sarili. "Ako po ay talagang nagkamali." Muling nanginginig ang kanyang boses. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito panginginig ng galit kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ko po alam kung sino kayo at hindi ko po alam kung gaano kahigpit ang ginawa ko." Tahimik na nakinig si Pia. Nagpatuloy si Elena sa pagsasalita. "Ang pagiging executive ng aking asawa, ang pagiging gold member ko. Akala ko po, iyan ang nagpapabukod tangi sa akin. Naniwala po akong dapat akong makakuha ng mas magandang trato kaysa sa iba." Muling umusbong ang luha. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga mata gamit ang panyo. "Ngunit hindi po ako espesyal. Nagpakita lang po ako ng pagmamataas." Dahan-dahang nagbukas ng bibig si Pia. "Ma'am," ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. "Ang pagiging hindi alam ay hindi nangangahulugang solusyon sa lahat ng bagay." Lalo pang namutla ang mukha ni Elena. Malumanay na, nagpatuloy si Pia. "Ngunit, ang sinseridad ay ipinararating. Alam ko pong totoo ang luha at mga salita ninyo ngayon, ma'am." Umutal si Elena. Nanginginig ang kanyang mga balikat. "Nawalan po ng trabaho ang asawa ko sa kumpanyang pinagtrabahuhan niya ng 15 taon. Alam ko po," tahimik na sagot ni Pia.
Ngunit hindi lamang po kayo ang may pananagutan. May problema rin po sa organisasyon at sistema. Nag-angat ng mukha si Elena. Tumingin si Pia sa labas ng bintana at sinabi, ang hindi tamang pamamahala sa problema ng pamilya ng empleyado, ang hindi pagpigil dito sa simula pa lang, pananagutan din po namin iyan. Ang mga salita ni Pia ay may kasamang pagsisisi sa sarili. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon ay naintindihan ni Elena na ang batang babaeng ito ay hindi lamang ang anak ng chairman na may kapangyarihan, kundi isang taong buong pusong sumusubok na intindihin ang mga tao. Anong dapat kong gawin? Nanginginig ang boses ni Elena. Ngumiti si Pia. Isang mainit na ngiti na ngayon lang niya nakita. Magsimula po kayong muli, bilang ang tunay ninyong sarili. Ang pagninilay ni Ricardo. Nang gabing iyon, alas 6 ng gabi, nakaupo si Ricardo Reyes sa isang maliit na coffee shop. Sa mesa, may isang resignation letter. Isa itong dokumento na napirmahan na bumuntong hininga siya habang nakatingin sa labas ng bintana. 15 taon ng kanyang buhay ang inilaan niya. Ngayon, tapos na ang lahat. Maaari siyang magalit o pakiramdaman na hindi siya patas na tinrato, ngunit hindi niya ginawa. Tinanggap niya ang pagkakamali ng kanyang asawa at alam niyang may responsibilidad din siya. Tumunog ang kanyang cellphone. Mula sa kanyang asawa. Nag-atubili sandali si Ricardo at pagkatapos ay sinagot ang tawag. Hello? Narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Isang boses na umiiyak at naghihikbi. Pasensya na po. Talaga po, pasensya na po. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Ako rin, nagkamali. Hindi ko nakita ng maayos ang sitwasyon mo. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng kanyang asawa. Huminga ng malalim si Ricardo. Magsisimula tayong muli. Tayong dalawa. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan at inilagay ang resignation letter sa kanyang bag. Ipapasa niya ito sa Human Resources Department bukas ng umaga at kailangan niyang maghanap ng bagong landas. Ang bagong simula ni Elena. Alas 10 ng gabing iyon, mag-isang nakaupo si Elena sa kanyang silid tulugan. Hindi pa umuuwi ang kanyang asawa. Ang silid ay tahimik at walang buhay. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin ng closet. Magarbong damit, mamahaling bag, kumikinang na alahas. Ngunit sa loob niyon, wala ang tunay niyang sarili. Isa lang siyang walang lamang balat, pinalamutian lang ang panlabas na anyo. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang mamahaling bag. Inalis ang kuwintas, inalis ang singsing. Nakatayo sa harap ng salamin, siya ay isang ordinaryong babae na nasa kalagitnaan ng 40s. Muling bumuhos ang luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito pagsisisi. May kasama rin itong determinasyon, isang desisyon para sa pagbabago. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng syudad. Tumayo si Elena sa tabi ng bintana at tinitigan ang mga ilaw na iyon. Ang mga taong namumuhay ng kani-kanilang buhay. Sa wakas, naintindihan niya ngayon na bawat isa sa kanila ay mahalagang tao na dapat igalang. Ang tunay na dignidad ng isang tao ay hindi nakikita sa kung anong mayroon ka, kundi sa kung paano ka kumilos kapag nawalan ka. Mahina ang bulong ni Elena. Ang walang laman na bahay na walang asawa, ang nawalang posisyon, ang gumuho niyang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, nagsimula siyang makita ang tunay na mahahalagang bagay. Kumislap ang screen ng cellphone niya. Isang mensahe mula sa kanyang asawa, malapit na ako, magsimula tayong muli. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang cellphone. Binasa ng luha ang screen, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama rin itong pag-asa. Huli na, ngunit hindi pa huli ang lahat. Maaari silang magsimulang muli. Lumalim ang gabi, at tahimik na hinintay ni Elena ang kanyang asawa. Mula bukas, magbabago siya. Nagpasya siyang mamuhay bilang ang tunay niyang sarili. Isang buwan ang lumipas. Lumipas ang isang buwan. Sa isang senior citizen care facility sa isang komunidad, 10 minutong biyahe mula sa hotel. Alas 10 ng umaga, bumubulong ang bango ng kape sa maliit na cafeteria. Sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang matanda na nagbabasa ng pahayagan at sa ibang mesa, ilang matatanda ang nag-uusap. Sa likod ng counter, nagtitimpla ng kape si Elena Reyes, nakasuot ng apron. Sa halip na magarbong mamahaling damit, nakasuot siya ng simpleng t-shirt at jeans.
Halos walang makeup sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mukha ay may kapayapaan na wala noon, 1 buwan na ang nakalipas. Matapos timplahin ang kape, maingat na kinuha ni Elena ang tasa at lumapit sa mesa ng matanda. Nagangat ng mukha ang matanda at nagpakita ng maliwanag na ngiti. Magalang na inilapag ni Elena ang kape habang bumabati. Sa pasasalamat ng matanda, buong puso siyang yumukod si Elena. Nang una siyang magsimula sa volunteer work, napakailang niya, hindi niya alam kung anong gagawin. Ngunit habang lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, unti-unti siyang nasasanay at ngayon, nararamdaman niyang komportable na siya rito. Uminom ng 1 subo ng kape ang matanda at pinuri siya na may kasiyahang ekspresyon. Lasang may puso, sabi nito. Kumalat ang ngiti sa mukha ni Elena. Noon, hindi niya marahil papansinin ang ganoong papuri. Ngunit ngayon, iba na. Bawat maliit na papuri ay pinahahalagahan niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Bahagyang nagulat si Elena nang makita siya. Si Daniel Cruz, ang barista na nagtatrabaho sa coffee shop ng hotel. Napansin din siya ni Dan. Sandali siyang tumigil, ngunit agad na lumapit na may malumanay ng ngiti. Nagpalitan sila ng maikling pagbati. Tiningnan ni Dan ang care facility at nagtanong tungkol sa volunteer work. Mahina ang sagot ni Elena na nagsimula siya 1 buwan na ang nakalipas. Nang tumayo sa harap ni Dan, naaalala niya ang mga nangyari 1 buwan na ang nakalipas. Ang pagbato ng kape sa sahig, ang mga bastos na salita na sinabi niya rito. Nag-init ang kanyang mukha. Pinilit ni Elena ang kanyang sarili at humingi ng tawad. Talaga pong pasensya na po noon. Umiling si Dan at sinabing nakaraan na iyon, ngunit buong puso namang inamin ni Elena ang kanyang pagkakamali. Namula ang paligid ng kanyang mga mata. Nag-order si Dan ng kape, tila binabago ang kapaligiran. Bumalik si Elena sa counter at nagtimpla ng kape ng buong puso. Giniling ang beans, in-extract ang espresso at binuhusan ng mainit na tubig. Dahan-dahan at buong puso, inabot niya ang kape na may lubos na ibang damdamin kaysa 1 buwan na ang nakalipas at bumati. Sana po ay masarap ang inyong kape. Tinanggap ni Dan ang kape at uminom ng 1 subo. At pagkatapos ay sinabi niya na may makahulugang mukha. Ngayon, sa wakas ay masarap na ang kape na iyon. Naintindihan ni Elena ang kahulugan ng mga salitang iyon. Si Dan ay hindi nag-uusap tungkol sa kape na kanyang tinimpla ngayon, kundi tungkol sa kanyang pagbabago. Ngumiti si Elena, pinipigilan ang luha. Opo, sa pagkakataong ito, mainit ang aking puso. Tiningnan ni Dan ang paligid ng care facility at lumisan. Tinitigan ni Elena ang kanyang likuran at huminga ng malalim. Naramdaman niyang tila pinatawad na siya, kahit hindi man lubusan, kahit bahagya lang. Ang presentasyon ni Pia. Sa parehong oras, nasa conference room si Sofia Garcia sa head office ng hotel. Sa harapan, nakasulat ang presentation materials. Sa conference room, nakaupo ang mga managers ng bawat department at ang mga executive. Naroon din si General Manager Jose Santos. Kalmadong sinimulan ni Pia ang kanyang presentasyon tungkol sa panukala para sa pagpapabuti ng employee training system. Sa screen, lumabas ang graph ng customer complaint analysis sa loob ng nakaraang 3 buwan. 30% ay tungkol sa serbisyo ng empleyado. Ngunit ang aktual na problema ay hindi sa empleyado kundi sa sistema. Umayos ng upo ang mga dumalo at nagpakita ng atensyon. Idiniin ni Pia na ang proteksyon ng empleyado ay kasing halaga ng customer centricity, kung paanong ang lahat ng kliyente ay dapat igalang ng pantay, ang lahat ng empleyado ay dapat ding igalang ng pantay. Isang bagong slide ang lumabas sa screen. Employee Rights Protection System. Una, isang sistema upang agarang protektahan ang mga empleyado na nakakaranas ng di makatarungang trato. Pangalawa, isang malinaw na alituntunin upang hindi magamit ng mga kliyente ang kanilang posisyon o status. Pangatlo, regular na psychological counseling at training programs para sa mga empleyado. Sunod-sunod na ipinaliwanag ni Pia ang bawat item. Tumango si Mr. Santos at seryosong sinuri ng ibang executives ang mga dokumento. Sa huli, idiniin ni Pia na ang tunay na dignidad ng hotel
ay hindi lamang nagmumula sa mga pasilidad o serbisyo, kundi sa trato sa mga empleyado. Nang matapos ang presentasyon, pumalakpak ang lahat. Tahimik na yumukod si Pia. Ang kanyang tingin ay lalong naging matatag. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Mr. Santos kay Pia at sinabing maganda ang presentasyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Pia. Nag-atubili sandali si Mr. Santos at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kalagayan ni Elena Reyes. Nabalitaan ko bang nagsimula na siyang mag-volunteer? Sumagot si Pia na alam na niya. Nang sabihin ni Mr. Santos na mabuti naman, tumingin si Pia sa labas ng bintana at tahimik na sinabi, ang bawat tao ay kayang magbago kung bibigyan lang ng pagkakataon. Ang mensahe ni Elena. Nang hapong iyon, nakatanggap si Elena ng isang memo sa opisina ng care facility. Ibinigay ito ng volunteer supervisor na nagsabing may nag-iwan ito. Binuksan ni Elena ang memo. May nakasulat na maikling mensahe na may magandang sulat kamay. Ang bawat tao ay kayang magsimulang muli. Sofia Garcia, mahigpit na kinuyom ni Elena ang memo. Bumuhos ang luha, ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti siyang umiyak. Pakiramdam niya, pinatawad na talaga siya. Dahan-dahang nawala ang pakiramdam ng pagkakasala at pagkabahala sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Mula sa labas ng bintana, pumasok ang mainit na sikat ng araw, puno ng simoy ng tagsibol. Maingat na iningatan ni Elena ang memo, at muli siyang nagsuot ng apron at bumalik sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil oras na para magtimpla ng mainit na kape para sa iba ngayong araw, nang tumayo siya sa harap ng counter, wala na ang kailangang pakiramdam na naranasan niya nang una siyang magsimula sa volunteer work. Sa halip, kapayapaan at kasiyahan ang pumuno sa lugar na iyon. Nilapitan siya ng matanda, hawak ang walang lamang tasa ng kape. Masiglang ngumiti si Elena habang tinatanggap ang tasa. Ang kanyang ngiti ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. 2 buwan ang lumipas. Lumipas pa ang 2 buwan. Ang sikat ng araw sa huling bahagi ng tagsibol ay sumisilip mula sa bintana ng salamin sa lobby ng hotel. Patuloy pa rin kumikinang ng maringal ang chandelier at ang sahig na marmol ay kumikinang sumasalubong sa mga bisita. Ang lobby ay abala sa mga nagche-check-in, mga umiinom ng kape at mga nag-uusap. 3:00 ng hapon, tahimik na bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Elena Reyes. Ngunit lubos siyang iba kumpara sa 3 buwan na ang nakalipas. Sa halip na magarbo at mamahaling gamit, nakasuot siya ng isang simpleng beige dress. Ang kanyang bag ay isang maliit na leather sling bag. May kaunting makeup lang sa kanyang mukha at ang kanyang ekspresyon ay banayad. Sa reception, mayroong bagong trainee na empleyado na sumasalubong sa mga bisita. Sandaling tiningnan ni Elena ang eksenang iyon. Naalala niya ang bastos na kilos na ginawa niya kay Pia 3 buwan na ang nakalipas. Kumipot ang kanyang dibdib. Naglakad siya papasok ng coffee shop. Maingat ang kanyang bawat hakbang. Nang tumayo siya sa harap ng counter, nakita niya ang pamilyar na mukha, si Daniel Cruz. Ngumiti siya nang malumanay kay Elena. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po. Tahimik na bumati si Elena. Wala nang bakas ng dating pagmamataas sa kanyang boses. Tanging paggalang lamang bilang isang ordinaryong bisita ang naroon. Isang kape po, pakiusap. Opo, ihahanda ko po kaagad. Lumakad si Dan patungo sa coffee machine. Pumunta si Elena sa tabi ng bintana at tahimik na umupo. Sa labas ng bintana, nakita niya ang mga puno sa lansangan na sumasayaw sa simoy ng tagsibol. Ang kumikinang na sariwang dahon ay kumikinang sa sinag ng araw. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala ni Dan ang kape. Isang mainit na kape na may usok pa. Masiyahan po kayo. Salamat po. Niyakap ni Elena ang tasa ng kape ng 2 kamay. Ang init ay dumaloy mula sa tasa patungo sa kanyang palad. Nang uminom siya ng isang subo, kumalat sa kanyang bibig ang banayad na kapaitan at malambot na aroma. Isang lasa na hindi niya naramdaman noon. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng mga yapak mula sa pasilyo. Nag-angat ng mukha si Elena at nakita si Sofia Garcia. Ngayon, nakasuot siya ng isang light gray suit, tila papunta siya sa kung saan, dala ang mga dokumento. Akmang dadaan si Pia sa coffee shop nang mapansin niya si Elena. Nagtama ang kanilang mga tingin.
Sandaling kinabahan si Elena, ngunit mainit na ngumiti si Pia at pagkatapos ay bahagyang yumukod bilang pagbati. Tumayo rin si Elena at magalang na yumukod. Hindi na kailangan ang mga salita. Ang tingin at ngiti sa maikling sandaling iyon ang nagkwento ng lahat, pagpapatawad, pag-unawa at isang bagong simula. Muling naglakad si Pia, ang kanyang likuran habang dumadaan sa pasilyo at patungo sa conference room ay tila mas matikas. Matamlay na tinitigan ni Elena ang kanyang anyo at pagkatapos ay muling umupo. Nang matapos ang kape, kinuha ni Elena ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag. Sa loob, may isang sulat na maayos na nakasulat. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa tip box na nakalaga sa tabi ng counter. Sa loob ng transparent na acrylic box, may ilang mga papel na pera. Inilapag ni Elena ang sobre sa ibabaw ng box. Walang nakasulat sa labas ng sobre. Ngunit ang sulat sa loob ay naglalaman ng kanyang sinseridad. Ang kape noong araw na iyon ay ang pinakamapait na inumin sa aking buhay. Ngunit dahil doon, nalaman ko ngayon ang tunay na tamis. Maraming salamat. Ito ay isang maikling mensahe, ngunit naglalaman ito ng lahat ng kanyang natutunan sa loob ng 3 buwan. Lumabas si Elena sa coffee shop. Habang dumadaan sa lobby at patungo sa pangunahing pintuan, magaan ang kanyang mga yapak. Tila nabawasan ang bigat na dala niya sa kanyang balikat. Bumukas ang automatic door at sinalubong siya ng mainit na simoy ng tagsibol. Sa kalye ng hotel, abala ang mga tao. Mga empleyado ng kumpanya, estudyante, turista, matatanda, lahat ay namumuhay ng kani-kanilang buhay. Tiningnan sila ni Elena at naisip, bawat isa ay mahalagang nilalang na dapat igalang. Nang hapong iyon, nakita ni Daniel Cruz ang sobre sa ibabaw ng tip box. Kinuha niya ang sobre at binasa ang sulat sa loob. Sandali siyang tumigil at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang likuran ng isang babae na naglalakad palayo. Tahimik na ngumiti si Dan. Idinikit ang sulat sa bulletin board ng break room ng mga empleyado. Maraming empleyado ang nagbasa ng sulat. Ang ilan ay tumango, ang ilan ay naramdaman ang init sa kanilang dibdib, at lahat ay naintindihan. Posible ang pagbabago. Conclusion, 6:00 ng gabi, nakaupo si Pia sa opisina ng chairman, kaharap ang kanyang ama. Tinitigan ng chairman ang mga dokumento at nagpakita ng kasiyahang ekspresyon, tila maayos na ang pagpapatupad ng employee training system. Opo, ama, salamat sa pagsisikap ng lahat, sagot ni Pia. Tiningnan ng chairman ang kanyang anak at tahimik na sinabi, ang direktang naranasan mo sa field ang nagdulot ng malaking pagbabago. Marami rin akong natutunan kung gaano kahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa labas ng bintana, nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng syudad, isa-isa. Ang neon sign ng hotel ay kumikinang din ng maliwanag. Sa ilalim ng liwanag na iyon, maraming tao ang nagtatagpo, naghihiwalay at bumubuo ng bagong mga kwento ngayong araw. Ang lahat ng tao ay dapat igalang. Maging ito ay bisita o empleyado. Ang halaga ng isang tao ay hindi natutukoy ng posisyon o pera. Ito ay pareho, maging sa hotel, sa kalye o saan man. Ang tunay na dignidad ay hindi nagsisimula sa panlabas na anyo, kundi sa puso, kung paano ka makikitungo sa iba, kung paano ka re-responde kapag nagkamali, kung anong mukha ang ipapakita mo sa harap ng mahihina. Iyan ang tunay na dignidad ng isang tao. Lumalim ang gabi. Ang lobby ng hotel ay nanatiling maliwanag at ang chandelier ay patuloy na kumikinang. Bukas at sa mga susunod na araw, maraming kwento ang magaganap dito. At sa lahat ng kwentong iyon, unti-unting matututo, lalago at magbabago ang mga tao.